Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2371 hanggang Kabanata 2400. Kabanata 2371. Naramdaman ni Hansen ang dalawang kapangyarihan na naglalaban sa loob niya, ngunit kahit na gayon, nanatili ang kanyang ekspresyon sa mukha. Naisip niya ang isang paraan upang harapin ang kapangyarihang sumasalakay sa kanyang katawan noong nakaraan. Sa halip na ang hindi mailarawang kakilakilabot na puwersa na itinuturing ng Fox Queen, napagtanto ni Hansen na ito ay kapangyarihan lamang tulad ng iba. Hindi ito masama. Ginamit ni Hansen ang kanyang isipan upang tawagin si Spell. Lumitaw siya sa anyo ng isang dalaga. Ginagawa ni Hansen ang Dangshan Sutra ng buong lakas. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang maisip. Si Spell ay parang isang nilalang, kaya kaya niyang gawin ang kwento ng Jin ng mag-isa. At hindi niya kailangan ang katawan ni Hansen para sa kontrol. Magkakaugnay ang isipan ni Hansen at Spell. Alam niya ang gusto ni Hansen, kaya ginawa niya ang kwento ng Jins. Ang isa sa kanyang mga kamay ay pumindot sa noo ni Hansen. Isang simbolo ng liwanag ang lumitaw sa noo ni Hansen, pagkatapos ay natunaw sa kanyang laman. Sa sandaling iyon, puminto ang pagbabago ng katawan ni Hansen. Para bang ang sagradong rebulto ng dugo at ang siyam na buntot na fox ay nagyelo sa lugar. Lahat ay huminto na lang. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, muling gumalaw ang sagradong rebulto ng dugo at ang siyam na buntot na fox. Nagnalit sila sa katawan ni Hansen tulad ng dati. Hinugot ni Spell ang kanyang mga pistol at binaril si Hansen. Ang bawat bala ay puspos ng mga kapangyarihan ng walang hanggan, at sila ay nagkalat sa balat ni Hansen. Pinapagyelo nila ang bawat bahagi ng katawan ni Hansen ng paisa-isa. Pinatakbo ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra sa pinakamataas na lakas, at sinimulan niyang itulak ito patungo sa antas ng hari. Ang buong mundo ay parang isang higanting makina na binubuo ng mga cogwheel, magkakabit ang kanilang mga ngipin. At ang cogwheel ni Hansen ay napakalaki. Mayroon itong tigas ng bakal, at maraming nakapaligid na cogwheel ay masyadong maliit upang magkasya dito. Kahit na gayon, nakakonekta ito sa maraming cogwheel. Kung gusto niyang igalaw ang kanyang self-universe cogwheel, kailangan din niyang paikutin ang lahat ng cogwheel sa paligid niya. Pinilit ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra na tumakbo sa isang nakakabaliw na antas. Sinubukan niyang itulak ang self-universe cogwheel gamit ang bawat pirasong lakas na kaya niyang tipunin, kasama na ang mga kapangyarihan ng sagradong rebulto ng dugo at siyam na buntot na fox. Patuloy na nagpaputok si Spell, at karamihan sa katawan ni Hansen ay napatibay na. Ngunit ang kapangyarihang pampatibay na iyon ay hindi sapat upang pigilan ang mga marka ng sagradong rebulto ng dugo o siyam na buntot na fox. Ngunit hindi naman plano ni Spell na panatilihin silang nakakulong. Ginamit ni Spell ang mga kapangyarihang pampatibay ng walang hanggan upang bumuo ng isang daan sa loob ng katawan ni Hansen. Ito ang daang dadaanan ng Dangshan Sutra. Bukod sa daang iyon, ang lahat ng iba pa ay nagyayelo. Dalawang nakakatakot na kapangyarihan ang paparating, sumasalpok sa tunnel na iyon na parang isang nagngangalit na ilog. Sa patnubay ng Dangshan Sutra ni Hansen, ang daloy ng kapangyarihan ay dumiretso sa self-universe cogwheel. Boom! Ang kakilakilabot na koleksyon ng mga kapangyarihan ay tumama sa self-universe cogwheel. Ang cogwheel ay bahagyang umalog. Hindi ito umikot, ngunit nakita ni Hansen ang maliliit na buto ng pag-asa. Sinubukan ni Hansen ang kanyang pinakamahirap bago ito, ngunit palaging nabigo. Hindi niya kailanman nagawang igalaw ang self-universe cogwheel kahit konti. Ngayon, pagkatapos ng isang pagtama, ito ay tumugon, kahit na bahagya lamang. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paggawa ng Dangshan Sutra. Pinatnubayan niya ang dalawang kapangyarihan papasok sa cogwheel ng paulit-ulit. Ang bawat pagtama ay nagpapatalon sa cogwheel. Sa patnubay ng Dangshan Sutra ng higit pa at higit pang kapangyarihan, ang pag-alog ng cogwheel ay naging malakas na pag-ingay. Ang mga cogwheel sa paligid nito ay nagsisimulang gumalaw din. Para itong isang makina na pinabayaan na maraming taon na ngayon ay muling inaaktibo. Ang alikabok ay nahulog mula sa mga gears habang ang hum ng isang natutulog na kapangyarihan ay nagsimulang mabuhay. Ang mukha ni Spell ay walang ekspresyon habang patuloy siyang nagpapaputok. Kailangan niyang panatilihing buo ang tunnel sa katawan ni Hansen.
Ang laman na pinatibay ng walang hanggan ay medyo parang isang dam. Ang mga marka ng sagradong rebulto ng dugo at siyam na buntot na fox ay parang mga flash flood. Sinundan nila ang daloy ng ilog, umaagos laban sa dam at mga pampang na naggabay dito. Ang mga pagpigil na iyon ay hindi dapat masira. Kung masira ang mga ito, ang kapangyarihan ay bubuhos at kakalat, magiging isang mapanirang puwersa na maaaring sirain si Hansen. Ang kapangyarihang pampatibay ng walang hanggan ay Duke class, kaya ang dam ay hindi sapat upang mahuli ang lahat ng tubig. Kailangan ni spell na patuloy na pinapatibay ang mga dam ng paulit-ulit upang hindi sila gumuho sa pag-atake. Boom! 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 Patuloy na tinatamaan ni Hansen ang self-universe cogwheel. Ang cogwheel ay umiikot ng kaunti-kaunti, ngunit bahagya lamang itong gumagalaw sa bawat pagtama. Kapag huminto ang mga pagtama, humihinto ang cogwheel. Ang aking self-universe cogwheel ay masyadong malaki. Natatakot ako na ang pagpaikot nito ay maaaring masyadong mahirap, naisip ni Hansen nang may pagtataka. Ang dalawang kapangyarihan ay patuloy na nagbabangga sa cogwheel, ngunit napatunayang hindi sapat upang mapanatili ang pag-ikot ng cogwheel. Ito ay isang mas mahirap na gawain kaysa sa inaakala ni Hansen. Sa kabutihang palad, pinili ni Hansen na sumugod gamit ang Dangshan Sutra. Malinaw niyang nakikita ang self-universe cogwheel, at nagawa niyang tumama ng may katumpakan at sa anggulong maghahatid ng pinakamaraming puwersa. Kung pinili niyang gumamit ng ibang Geno art, halos hindi niya makikita ang kanyang koneksyon sa universo sa malawak. Kung hindi niya nakikita ang cogwheel, mas mahirap para sa kanya ang umangat ng antas. Ang dalawang kapangyarihang ito ay masyadong nakakalat. Kung patuloy silang tatama ng ganito, imposibleng simulan ang self-universe cogwheel. Pagkaraan ng isa pang sandali, nakabuo si Hansen ng solusyon. Inisip niya ito sa kanyang isipan, at naintindihan ni Spell ang ibig niyang sabihin. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga pistol, binabago ang daloy ng tunnel na ginawa niya sa loob ng katawan ni Hansen. Ang dalawang kapangyarihan ay ginabayan sa iba't ibang landas sa katawan ni Hansen, ngunit ngayon ay pinagsama-sama sila sa isang bilog. Ang ikot ng mga kapangyarihan ay pagkatapos ay itinulak sa isang bagong pares ng mga kanal na magkakabit sa isang figure 8 na nagpapahintulot sa kapangyarihan na umikot ng patuloy. Habang umiikot ang mga kapangyarihan, dumaan sila sa self-universe cogwheel ni Hansen. Ka-cha-cha! Nang ang dalawang kapangyarihang iyon ay gumalaw ng magkasabay, ang mga kadena na humihila sa cogwheel ay nagsimulang gumalaw. Ang self-universe cogwheel ay nagsimulang gumalaw kasama nito. Ang iba pang mga cogwheel na nakakonekta dito ay nagsimulang umikot din. Puro kagalakan ang naramdaman ni Hansen. Patuloy niyang ginabayan ang dalawang kapangyarihan upang paikutin ang cogwheel. Mabagal ang takbo sa simula, ngunit habang nagsimulang gumalaw ang cogwheel, nagsimulang bumilis din ito. Ka-cha-cha! Ka-cha-cha! Nang magsimulang umikot ang cogwheel, naramdaman ni Hansen na parang ang buong katawan niya ay nagigising mula sa yakap ng isang malalim na pagtulog. Para bang isang generator ang sinimulan, at isang walang katapusang kapangyarihan ang nagsimulang bumangon. Habang umiikot ang cogwheel ng malabo, nakita ni Hansen sa likod ng cogwheel na ang liwanag ay lumalakas. Habang bumibilis ang pag-ikot ng cogwheel, lalong lumalakas ang liwanag na iyon. Boom! Sa pagsasama-sama ng kapangyarihan ng sagradong rebulto ng dugo at siyam na buntot na fox upang bumuo ng isang kadena, ang self-universe cogwheel ay binigyan ng kailangan nito upang umikot sa sarili nitong. Sa loob ng cogwheel, ang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa anumang araw. Ang liwanag ay parang kaya nitong matuno ang anumang bagay. Ang katawan ni Hansen ay naramdaman na walang timbang na parang balahibo, at ang self-universe cogwheel ay hindi na nangangailangan ng kanyang kapangyarihan. Kaya na nitong tumakbo sa sarili nitong. Isang hindi nakikitang lugar ang bumukas, pinalawak ang radius nito sa labas ni Hansen. Lumikha ito ng isang kakaiba, hindi nakikitang bula. Ang Dangshan Battle Body ay umabot na sa antas ng haring unang antas na lugar. Gumana. Ngumiti si Hansen na parang isang demonyo. Sa wakas ay naging hari na siya. Kahit na nasa unang antas lamang siya, ang pinakamahalaga ay ang katotohanang nagtagumpay siya. Habang patuloy na umiikot ang cogwheel, narinig ni Hansen ang isang pintuang bakal na naitulak. Ang dimensyon sa paligid niya ay nagsimulang manginig. Isang pintuang nabuksan ng mga cogwheel, at ang katawan ni Hansen ay nasipsip papasok. Kabanata 2372. Hindi nagulat si Hansen sa paglitaw ng pinto sa likod ng mga cogwheel. Sa halip, hinayaan niyang hilahin siya. Ito ay isang kinakailangang bahagi ng proseso ng pagiging isang hari.
Sa tuwing ang isang nilalang na nasa antas ng hari ay matagumpay na nagpapasimula ng kanilang self-universe cogwheel, binibigyan sila ng pahintulot na makapasok sa core area ng Geno Universe. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong kalikasan ng core area. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay talagang isang espesyal na xenogeneic gene. Ang iba ay nagsasabi na ito ay isang lokasyon sa loob ng Geno Hall. Maraming iba pang mga hula, ngunit kahit anong teorya ang mas popular sa sandaling iyon, walang katibayan upang suportahan ang isang claim kaysa sa isa pa. Sa ngayon, iisa lang ang pinagkasunduan ng lahat, ang core area ay maa-access sa pamamagitan ng self-universe cogwheel sa sandaling ang isang tao ay umabot sa antas ng hari. Kapag ang iyong cogwheel ay nagsimulang umikot sa unang pagkakataon, hihilahin ka papasok sa universal core area. Tulad ng paghila kay Hansen ngayon. Ang kanyang katawan ay lumipad sa nakasisilaw na liwanag na sumisikat sa pinto, at nang bumalik ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang palasyo na gawa sa isang sinaunang metal. Ang palasyong ito ay isang kakaibang istruktura na parang isang patchwork. Ang buong lugar ay binubuo ng mga cogwheel na may iba't ibang laki. Ang mga dingding, sahig, at bubong ay lahat ay ganito. At ang mga gulong ay magkakasya ng mahigpit na magkasama kaya walang nakikitang mga tahi. Ang bawat cogwheel ay umiikot sa iba't ibang bilis. Ang ilan ay mabilis na gumalaw na sila ay naglabo, samantalang ang iba ay napakabagal na halos hindi napapansin ang kanilang paggalaw. Ang ritmo ng mga tik-tok na tunog ay pumuno sa palasyo, katulad ng mga tunog na maaaring magawa ng isang mekanikal na relo. Wala namang oras si Hansen para sa panunood dahil ang kanyang katawan ay naglalaman pa rin ng mga kapangyarihan ng sagradong rebulto ng dugo at ng siyam na buntot na fox. Ang pag-angat sa antas ng hari ay hindi sapat upang mapuksa ang mga enerhiyang iyon. Biglang napagpasyahan ni Hansen na gamitin ang kwento ng genes. Gusto niyang makita kung magagamit niya ang kapangyarihan ng sagradong rebulto ng dugo at ng siyam na buntot na fox upang itulak ang self-universe cogwheel ng ang kwento ng genes. Ngunit iyon ay masyadong pag-asa. Ang kapangyarihan ng sagradong rebulto ng dugo at ng siyam na buntot na fox ay hindi sapat upang itulak ang self-universe cogwheel ng ang kwento ng genes. Habang sinisikap ni Hansen na gamitin ang mga ito, ang kanilang mga kapangyarihan ay humina at kalaunan ay nawala. Sa huli, nawala na sila. Sinuri ni Hansen ang kanyang sariling katawan para lang siguraduhin, ngunit wala siyang nakitang bakas ng mga ito sa loob niya. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa palasyo. Ang mga cogwheel ay patuloy na gumagalaw na parang mga gears ng isang relo. Ngunit hindi tulad ng isang relo, ang palasyo ay walang mga karayom upang sabihin ang oras. Sa halip, mayroon lamang higit pang mga ngipin. Ang mas maraming ngipin ng isang cogwheel, mas mabagal ang pag-ikot nito. Ang mas kaunting ngipin ng isang cogwheel, mas mabilis ang pag-ikot nito. Ang panunood sa mga relo ay kakaiba at nakakaakit, halos nakakatulog. Para itong nasa isang palasyo na puno ng mga relo. Ang katawan ni Hansen ay nakalutang sa ere. Nang ang kanyang mga paa ay dumampi sa isang cogwheel sa sahig, bumilis ang cogwheel. Ang pagbabago sa bilis ay kumalat sa mga nakakonektang cogwheel, at hindi nagtagal ay umuugong ang buong palasyo na may mas malaking enerhiya. Ang dimensyon ng lugar ay nakakabahalang napilipit. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng palasyo, na nagpapakita ng isang tanawin ng mga bituin sa kabila. Ang katawan ni Hansen ay kasalukuyang ligtas na nakalagay sa kanyang Dunction armor. Lumabas siya sa Universal Core Palace at tumangala sa napakaraming bituin. Gayunpaman, sa mas malapit na pagmamasid, napagtanto niya na ang una niyang inakala na mga bituin ay talagang mga nakakatakot na nilalang na nasa antas ng hari. Nang lumabas si Hansen sa Universal Core Palace, nawala ang umuugong na tunog ng mga cogwheel ng palasyo. Alam ni Hansen na maaari niyang tawagin ang Universal Core Palace anumang oras na gusto niya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang self-universe cogwheel. Ngunit ito ang unang pagkakataon na pumasok si Hansen sa Universal Core Area, at ayaw pa niyang umalis. Gusto niyang magtingin-tingin sa paligid at makita kung ang lugar na ito ay tulad ng inilarawan ng mga alamat. Bigla, isang liwanag ang dumaan kay Hansen na wala sa likuran niya. Pagkatapos ay muling lumitaw ito pagkaraan ng ilang sandali, umiikot upang mapunta ng diretso sa kanya. Biglang nag-alala si Hansen. Ang pagpasok sa Universal Core Area ay nangangailangan ng hindi bababa sa kapangyarihan ng antas ng hari, ngunit ang mga deified elite ay maaari ding makapasok sa lugar na ito. Si Hansen ay isang first-tier king lamang, kaya alam niya na kailangan niyang maging maingat. Ang bituin ay huminto sa harap ni Hansen. Ngayon na mas nakikita ito ni Hansen, napagtanto niya na ito ay si Dragon 8 Nanograms Dragon. Siya ay nasa antas ng hari din. $.
Tumingin si Dragon 8 kay Hansen na may mga nag-aapoy na mata. Nang sumali si Hansen sa mga laban ng Geno Scroll, nakipaglaban siya bilang Dollar. Doon, suot niya ang kanyang Dangshan armor. Sa makatuwid, bihira lamang suotin ni Hansen ito kapag hindi niya ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dollar. Ayaw niyang ibunyag ang katotohanan na siya at si Dollar ay iisa. Pagkatapos ng 2 beses na pag-evolve ng Dangshan Sutra, ang hitsura ng Dangshan armor ay nagbago ng husto. Ngayon, ang Dangshan armor ay kulay itim na itim, napakadilim na wala itong anumang anyo ng liwanag. Ang anumang liwanag na tumama dito ay agad na mawawala. Kung titingnan si Hansen mula sa malayo, parang isang itim na anino na nakalutang sa ere. Hindi inaasahan ni Hansen na may makakakilala sa kanya bilang Dollar dahil lamang sa Dangshan armor. Gayunpaman, dahil nakilala na siya, hindi na nagsikap si Hansen na tanggihan ang paratang. Tumingin siya kay Dragon 8 at sinabi, "Dragon 8. Naalala mo ako, mabuti." Ang apoy ng kabaliwan sa mga mata ni Dragon 8 ay mas lalong nagliyab. Natalo siya kay Dollar sa isa sa mga laban ng Geno Scroll. Hindi pa niya nalalagpasan ang kanyang pagkatalo, at mula noon ay nagsasaliksik siya ng mas magagandang paraan upang labanan si Dollar. Ngunit hindi niya mahanap si Dollar. Hindi niya inaasahan na mahahanap niya siya roon, sa lahat ng lugar. Binuksan niya ang kanyang gold area at binuhusan si Hansen ng liwanag. Gamit ang isang mapagmataas na ngisi, sinabi niya, "Sa pagkakataong ito, talunin kita. Palabasin mo ang iyong area." Dragon 8, ano ang ginagawa mo? Habang sinasagot ni Hansen, dumating pa ang ilang mga liwanag. Sila ay mga hari ng dragon. Nakilala pa nga ni Hansen ang isa sa kanila bilang Dragon 1. Nagulat si Hansen. Si Dragon 1 ay dapat nakalahating deified na ngayon, at hindi lamang siya ang makapangyarihang dragon na dumating. Kung sila ay sabay-sabay na saisalakay kay Hansen, tiyak na magiging masama ang mga bagay para sa kanya. Big Dragon, siya si Dollar. Sigaw ni Dragon 8, nakatitig pa rin kay Hansen. Dollar. Nagulat na tanong ni na Dragon 1 at ng iba pa. Ang pagganap ni Dollar sa Geno Scroll ay talagang kahanga-hanga, kahit para sa kanila. Ngunit si Dollar ay hindi naging isang obsesyon para sa kanila tulad ng kay Dragon 8. At hindi nila siya nakilala, sa una. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maniwala sila sa paratang. "Ikaw talaga si Dollar." Hindi siguradong tanong ni Dragon 1 kay Hansen. "Kaya ano, mahalaga ba kung ako man o hindi?" Maayos na sagot ni Hansen. "Alam ko na tama ako. Siya si Dollar. Kailangan kayong umatras, dahil akin siya." Ipinakita ni Dragon 8 ang kanyang mga ngipin sa isang ngisi. "Dollar, buksan mo ang iyong area. Tingnan natin kung kasing lakas ka pa rin gaya ng dati." "Hindi na kailangan," sabi ni Hansen, nagtitipon ng kapangyarihan sa kanyang daliri habang nagsasalita. Nagpadala siya ng isang barya na lumilipad patungo kay Dragon 8. "Huwag mo akong maliitin." Sigaw ni Dragon 8, at ang kanyang gold area ay tumibay. Nagbago ito sa isang lumang gintong dibdib na nakakulong sa barya sa loob nito. Dong! Ang gintong dibdib ay nahulog sa ilalim ng kapangyarihan ng barya, ngunit hindi ito lumapit kay Dragon 8. "Ang galing naman ng metal area mo." Puri ni Hansen sa kanyang kalaban. Ang area ni Dragon 8 ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng metal at gawing matigas ang mga bagay. Kung gusto ni Dragon 8, maaari niyang isara si Hansen sa loob ng gintong area. Katulad ito ng coffin suppression ni Nine-Headed Bird, ngunit ang area ni Dragon 8 ay hindi lamang para sa pagsara ng mga kalaban. Kabanata 2373. Dollar. Talunin kita ngayon. Pagkatapos ng deklarasyong iyon, isang suntok ang dumiretso kay Hansen. Nakatikip sa Gold King area ni Dragon 8, ang napakalaking kapangyarihan ng suntok na iyon ay naging isang umuungal na gintong dragon, handang lumunin si Hansen. "Subukan ko ang kapangyarihan ng aking Dangshan area," naisip ni Hansen, tumalon ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang invisible Dangshan area, at bigla na lang, ang buong mundo sa paligid ni Hansen ay binubuo na ngayon ng walang katapusang bilang ng umiikot na cogwheel. Nakita ni Hansen ang suntok at kapangyarihan ng area ng kanyang kalaban. Nagmula ito sa self-universe cogwheel ni Dragon 8 na nagdulot ng puwersa sa ilang universal cogwheel sa paligid nito upang makabuo ng higit na kapangyarihan. Sa loob ng radius ng Dangshan area, naramdaman ni Hansen ang kakayahan ni Dragon 8 na makaapekto sa mga universal cogwheel. Ang Dangshan area ay maaari ding makaapekto sa mga ito. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay at itinutok ang kanyang isipan. Nang itulak ni Hansen, hindi ito upang makaapekto kay Dragon 8, sa halip, ginamit niya ang kanyang Dangshan area upang kontrolin ang mga kalapit na cogwheel na gumagalaw.
Ang mga universal cogwheel na nasa ilalim ng kontrol ni Dragon 8 ay biglang huminto. Sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang Gold King area at Dragon Punch ni Dragon 8 ay nawala ng kapangyarihan. Isang kakaibang nakakahiyang sandali para kay Dragon 8. Para itong isang aktor na nag-file ng isang eksena ng away na may special effects. Ang away ay mukhang kamangha-manghang may special effects, ngunit sa kalagitnaan ng video, nawala ang special effects. Naiwan si Dragon 8 na nakabitin ng awkward sa ere. Isang malupit na suntok ang ipinadala kay Hansen, ngunit nang mawala ang kapangyarihan sa pag-atake, ang aktwal na kamao ni Dragon 8 ay nasa 100 metro pa rin ang layo kay Hansen, kaya wala nang nangyari. Hindi makapaniwala si Dragon 8 sa kanyang nakita, kaya naghagis siya ng isa pang suntok. Walang kapangyarihan ang nabuo. Hindi, imposible ito, bakit hindi ko magamit ang aking area at ang aking kapangyarihan? Nakatitig kay Hansen si Dragon 8, tulala. Si Dragon 1 at ang ibang Dragon Kings ay gayon din na dumbfound. Hindi nila nakita ang invisible junction area. Nakita lang nila si Hansen na kumaway ng kanyang kamay, at pagkatapos ay nawala ang area at kapangyarihan ni Dragon 8. Nakakatakot iyon. Si Hansen ay labis na natuwa. Ang junction area ay maaaring makontrol ang bawat universal cogwheel sa loob ng radius nito. Nangangahulugan iyon na maliban na lang kung ang kaaway ay mas malakas kay Hansen, madali niyang makontrol ang bawat cogwheel nito. Ang anumang kapangyarihan na makipag-ugnayan sa junction area ay tatanggihan. Siyempre, kung ang kaaway ay mas malakas kay Hansen at patuloy na gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang itulak laban sa mga cogwheel na sinisikap na makuha ni Hansen ang kontrol, ang junction area ay hindi gagana ng maayos. Ngunit kahit na ang kapangyarihan ng kaaway ay mas malakas kaysa kay Hansen, ang junction area ay maaari pa ring maging epektibo. Maaari nitong pabagalin ang pag-ikot ng mga cogwheel kahit papaano. Maaari pa nitong mapabilis ang isang cogwheel kung may dahilan para doon. Ang mga ordinaryong kapangyarihan ng area ay maaari lamang makaapekto sa mga universal cogwheel na agad na nakakonekta sa self-universe cogwheel, ngunit ang junction area ay maaaring makaapekto sa lahat ng cogwheel sa loob ng radius nito. Iyon ang dahilan kung bakit ang junction area ay napaka nakakatakot. At hindi lamang nito sinisira ang kapangyarihan na sinubukan ng kaaway na gamitin. Mayroon itong karagdagang function. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamao at naghagis ng suntok kay Dragon 8 na lubos na natulala pa rin sa pagkawala ng kanyang pag-atake. Isang higanting metal dragon ang sumulpot mula sa kamao ni Hansen at nagkulog patungo kay Dragon 8, nakabukas ang bibig. Para itong suntok na sinubukan ni Dragon 8 mismo na ibigay. Nakita ni Hansen kung paano naapektuhan ng suntok ang mga universal cogwheel, kaya para gayahin ang suntok, kailangan lang niyang gayahin ang paggalaw ng mga cogwheel. Ang simulation ay hindi eksakto ang pareho dahil ang enerhiya ng suntok ay nagmula sa self-universe cogwheel ni Hansen sa halip na kay Dragon 8. Nangangahulugan iyon na ang pangunahing kapangyarihan ng pag-atake ay iba. Pang! Isang gintong Dragon Punch, paano nangyari iyon? Nagyelo si Dragon 8, kaya nakalimutan niyang umiwas. Ang suntok ay nagpadala sa kanya ng paglipad, dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig sa isang mahabang agos. Para kay Dragon 1 at sa iba pa, ang kanilang pagkagulat ay nagiging takot. Ang suntok na iyon ay ang sariling kasanayan ni Dragon 8 na pinagsama sa isang sikretong dragon na tinatawag na Dragon Punch Technique. Ito ay isang natatanging kasanayan, ngunit kinopya ito ni Hansen at ibinalik ito sa kanyang kalaban sa loob ng ilang segundo. Nakakatakot iyon. Kaya naman pala tinawag kang number 1 Marquis ng universo. Kahit na nasa antas ng hari ka na, ganyan ka pa rin kalakas, sabi ni Dragon 1 kay Hansen habang binubuhat niya ang nasugatang si Dragon 8. Napupuri ako. Kung wala nang ibang gagawin dito, aalis na ako, sabi ni Hansen at pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Itinaas ni Dragon 1 ang kanyang kamay at pinigilan si Hansen. Sinabi niya, may nakita kaming mga Carcinogeneics. Dalawa sa kanila ay kalahating deified. Interesado ka ba? Paano mahahati ang mga resources? Tanong ni Hansen kay Dragon 1. Ang Universal Core Area ay may maraming Carcinogeneics. Sila ay nasa antas ng hari kahit papaano, ngunit ang mga xenogeneic genes na kanilang inilalabas ay napaka-espesyal. Ang mga core genes ay maaaring magbigay ng isang malakas na tulong sa king area ng isang tao. Maraming hari ang naghahanap ng mga core genes na iyon upang mapangat ang kanilang area. Interesado si Hansen. May 9 na antas na kailangan niyang akyatin, at pagkatapos ay kailangan niyang mag-reset pagkatapos noon. Sa kasalukuyan, si Hansen ay nasa unang antas lamang. Ang pag-akyat sa mga antas isa-isa ay magiging isang mahirap na gawin.
Kung maaari niyang pataasin ang kanyang antas gamit ang mga core xenogeneic genes, magiging mas madali ito. Ito ay isang napakalaking grupo ng mga core xenogeneics, sabi ni Dragon 1. Ang dalawang kalahating deified xenogeneics ay napaka nakakatakot. Kaya kung harapin ang isa, ngunit hindi ko kayang talunin ang dalawa. Kung kaya mong panatilihing abala ang isa, bibigyan kita ng 50% ng gantimpala. Boss, hindi ba't masyadong malaki ang 50%? Mabilis na sabi ng isang King Dragon. Kumaway si Dragon 1 nanogram kanyang kamay. Hindi naman masyadong malaki. Walang iba sa atin ang makakakait sa ibang kalahating deified core xenogeneic. Wala tayong pag-asa na mapatay ang grupo kung hindi iyon gagawin. Paggawa natin ng deal na ito, o wala sa atin ang makakakuha ng kahit ano. Karapat dapat siya sa 50%. Bumaling si Dragon 1 kay Hansen. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda, basta't isa lang ang aking kikait na kalahating deified xenogeneic. Tere na at gawin na natin, sagot ni Hansen, tinatanggap ang kanilang mga termino. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa loob ng Universal Core Area, kaya hindi siya masyadong pamilyar sa lugar. Ang pakikipag-usap sa mga dragon ay hindi isang masamang simula. Deal. Mabilis na pumayag si Dragon 1 at pumirma ng kontrata kay Hansen. Sabay-sabay silang lumipad sa langit. Habang naglalakbay sila, tinanong ni Dragon 8, anong tier na ang narating mo? Lahat ng Dragon 1 at ang iba pa ay nagtaas ng kanilang mga tainga upang makinig. Kanina pa nila ito gustong malaman mula nang makita nila siyang lumaban. Sa pagganap ni Hansen, hinuhulaan nila na dapat ay nasa ika-5 tier na siya. Ang ilan ay naghihinala na siya ay nasa ika-9 na tier, kung hindi, paano niya kaya nasira si Dragon 8 gaya ng ginawa niya. Tier 1. Hindi nakaramdam si Hansen ng pangangailangan na itago ang kanyang rango. Pagkatapos ng lahat, magkakasama silang lalaban. Kung gagamitin niya ang kanyang king area ng matagal, maaaring maging maliwanag na mayroon lamang siyang isang tier. Ang pagsisinungaling tungkol dito ngayon ay walang silbi. Nang marinig ang sagot ni Hansen, umalog si Dragon 8 sa ere na parang nakatama siya sa isang bahagi ng kaguluhan. Ang kanyang mukha ay naging maluwag. Ikaw ay isang first tier king. Tumingin sina Dragon 1 at ang iba pa kay Hansen, sinusubukang panatilihing neutral ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos noon, ayaw na nilang makipag-usap pa. Kabanata 2374. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Hansen ng isang core xenogeneic. Mukha silang isang grupo ng mga insekto, lahat sila ay may pakpak. Ang mga katawan ay humanoid. Mayroon silang 4 na paa, ngunit ang kanilang mga ulo ay hindi karaniwang maliit. Sila ay 1.5 metro ang taas, at ang kanilang buong katawan ay nakabalot sa isang aquablow na material. Ang kanilang mga shell ay napakamakinis at may kintab na nakikita ni Hansen ang kanyang refleksyon sa mga ito. Isang pares ng asul na transparent na pakpak ang tumubo mula sa likod ng bawat insekto. Nang lumipad ang mga insekto, ang kanilang mga pakpak ay gumagalaw ng napakabilis na nagiging malabo ang mga ito. Mukhang hindi sila gaanong naiiba sa average na mga xenogeneics. Ang kanilang pinaka-natitirang katangian ay ang katotohanan na silang lahat ay nasa antas ng hari. Hanggat masasabi ni Hansen, ang kanilang mataas na ranggo at ang katotohanan na tinawag silang lahat na core xenogeneics, ang tanging bagay na nagpapakilala sa kanila. Gumawa si Hansen ng mabilis na kalkulasyon. May 100 core xenogeneics sa unahan, at silang lahat ay nasa antas ng hari. Ang dami na iyon ay isang bihirang tanawin. Tinuro ni Dragon 1 ang 2 xenogeneics sa loob ng kawan ng mga insekto at sinabi, ang 2 iyon ang mga kalahating deified ng Bog Enclave na ito. Maaari nating kunin ang isa't isa. Maaaring harapin ni na Dragon 8 at ng iba pa ang iba. Papatayin ko ang isang kalahating deified xenogeneic pagkatapos ay tutulungan kitang alagaan ang isa pa. Hindi inaasahan ni Dragon 1 na kayang patayin ni Hansen ang isang kalahating deified na nilalang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang first tier king lamang. Sige, tumanggo si Hansen pagkatapos ay tiningnan ang 2 insekto na tinuro ni Dragon 1. Ang mga katawan ng 2 kalahating deified ay mukhang medyo katulad ng sa ibang mga insekto, ngunit ang kanilang baluti ay kulay lila-pula. Ang kanilang mga katawan ay puno rin ng mga tinak. Tiyak na mas nakakatakot silang tingnan. Kasunod ng kanilang plano, si Hansen at ang iba pa ay dumiretso upang salakayin ang grupo ng mga insekto. Napansin ng mga space bug ang kanilang paglapit at ang buong grupo ay nagpalabas ng isang sama-samang sigaw. Pagkatapos, nagmadali ang mga insekto pasulong upang makipagkita sa mga manlulupig.
Malapit sa mga puso ng mga space bug, isang bagay na mukhang maliliit na parol ang SAM-INDI na naglalabas ng berdeng liwanag. Para silang maliliit, malamig, nuclear reactor. Nang tumingin si Hansen ng malalim sa mga parol na iyon, nakakita siya ng isang maliit na liwanag na umiikot sa isang core crystal. Ito ay isang kakaiba at magandang tanawin. Iyon ang kanilang mga xenogeneic core, naisip ni Hansen. Halos manglalaway na siya. Sila ay mga king-class xenogeneics. Beats. Habang sumisindi ang mga core ng mga space bug, nagsimulang maglabas sila ng asul at berdeng mga area. Dahil maraming space bug at sila ay lahat ng parehong species, ang mga area ay nagpatong-patong sa isa't isa ng hindi nagkakasalungatan. At dahil ang mga king area ay magkakapatong at puro, ang kanilang sama-samang kapangyarihan ay naging napaka-nakakatakot. Habang mas maraming king area ang idinagdag sa stack, ang mga kulay ay nagbago mula sa asul at berde tungo sa itim. Walang paraan upang malaman kung anong tier ang lahat ng mga space bug na ito. Kailangang panoorin ni Hansen ang mga kulay ng collective king area. Ang mas madilim na bahagi ng king area, mas malakas ito. Hindi na kailangang suriin ang dalawang space bug na may lila at pulang king area. Sila ang mga kalahating deified na kalaban, at ang kanilang mga area ay umabot na sa ika-9 na tier at pagkatapos ay na-reset sa first tier. Sundin ang plano. Sigaw ni Dragon 1. Sumugod siya sa mga space bug, inaaktibo ang kanyang sariling area. Ang area ni Dragon 1 ay itim, at tinakpan nito ang buong langit. Ang mga space bug ay medyo malayo pa, ngunit natatakpan pa rin sila ng kanyang area. Nakita ni Hansen ang isang dragon na gawa sa itim na hangin na tumataas mula sa area ni Dragon 1. Papunta ito sa mga space bug. Ang galing naman ng king area. Gamit ang isang awe na ganyan kalakas, kaya niyang solohin ang lahat ng king class space bug. Bakit pa niya kailangan tayo? Ang dragon na gawa sa itim na hangin ay patuloy na tumataas mula sa king area. Mayroon itong lakas ng antas ng hari at wala itong disbentaha laban sa mga space bug. Dagdag pa, kahit na ang katawan ng itim na hangin na dragon ay mapunit, agad itong muling bubuo. Ang bagay na ito ay halos immortal. Ngunit napagtanto ni Hansen na minamaliit niya ang mga kakayahan ng mga space bug. Ang kanilang mga asul na area ay patuloy na nagpatong-patong, at nang ang itim na hangin na dragon ay makalapit na, ang mga king area ng mga insekto ay nagsimulang sumipsip ng itim na hangin. Habang mas matagal ang dragon doon, lalong humihina ito. Laban sa napakalaking, collective king area na iyon, ang katawan ng itim na hangin na dragon ay hindi magiging mas malakas kaysa sa isang lobo. Masisipsip ito, at ang king area ng mga insekto ay lalong lalakas. Isang elemental consumption area. Nagtatakang tanong ni Hansen. Oo, ito ay isang consuming area. Ang anumang nilalang na pumasok ay masisipsip ang kanilang mga kapangyarihan at life force. Huwag kang pumasok sa mga area na magkakapatong, at dapat mong iwasan ang mga naging itim na. Ang kanilang consuming power ay maaaring gawing isang tuyong balat ang isang hari, sabi ni Dragon 8 kay Hansen. Tumango si Hansen, pagkatapos ay tumungo sa isa sa mga kalahating deified xenogeneics. Sina Dragon 8 at ang iba pa ay nagtatrabaho upang akitin ang kawan ng mga insekto sa ibang lugar. Hindi pa nila talaga sinalakay ang kawan. Ang mga pinagsama-samang king area na tulad nito ay mapanganib. Kung masyadong maraming area ang magkakapatong, ang kanilang kapangyarihan ay maaaring makalaban sa isang kalahating deified. Sa kabutihang palad, ang isang kawan na tulad nito ay kulang sa mobility at agility ng isang solo na nilalang. Ang pag-iwas sa mga magkakapatong na area ng mga insekto ay hindi ganoon kahirap. Lumipad si Hansen patungo sa isa sa mga kalahating deified na insekto ng mag-isa. Naghagis siya ng isang barya dito mula sa medyo malayo. Ang barya ay lumipad pasulong at pumasok sa lila at pulang king area ng insekto. Ang barya ay kapansin-pansing lumiit habang naglalakbay ito sa king area. Malinaw, sinisipsip ng area ang kapangyarihan ng barya. Isang napakalakas na consuming power, talaga, napahanga si Hansen. Para sa mga close quarter combat fighter, ang isang nilalang na tulad nito ay magiging isang buhay na bangungot. Kahit na ang paglapit sa hayop ay magdudulot ng pag-ubos ng kanilang life force at kapangyarihan. Ang fighter ay hihina, at ang insekto ay lalakas. Sa wakas ay kumapit ang maliit na barya sa shell ng insekto. Ang mga kapangyarihan ng pagpipigil at pagpigil ng barya ay nagsimulang gumana. Ang katawan ng insekto ay nanginginig at nagsimulang lumubog. Ngunit bahagya lang itong umalog. Nagyelo ang kalahating deified space bug. Ang mga mata nito ay parang mga mata ng langaw habang tinitingnan si Hansen. Mukhang galit sila, at sumigaw ang nilalang kay Hansen.
Pagkatapos, iwinagayway nito ang mga pakpak nito at lumipad patungo kay Hansen na parang kidlat. Ang bilis, ang bagay na iyon ay tiyak na kalahating deified. Napansin ni Hansen na ang kanyang sariling bilis, sa paghahambing, ay napakabagal. At ang mga kapangyarihan ng pagpipigil ng mga barya ay tila hindi gumagana sa insekto. Sa katunayan, ang barya ay lumiliit pa rin. Malinaw, ang area ng insekto ay patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan ng barya. Hindi nagtagal, naubos na ang kapangyarihan ng barya. Matalinong tiningnan ni Hansen ang insekto, ngunit hindi siya tumakas. Gumamit siya ng isang area, ngunit hindi ang Dangshan area. Sa halip, ginamit niya ang Beast Soul na natanggap niya mula sa Conch Move Mountain area. Ang asul na area ay kumalat sa paligid ng katawan ni Hansen, na pinagsama sa mga lila at pulang area. Hindi ito nagpakita ng anumang reaksyon sa pakikipag-ugnayan, at ang dalawang magkaibang kulay na area ay nagpatong-patong. Naghanda si Hansen na salakayin ang kalahating deified na insekto. Kabanata 2375. Pang! Ang kamao ni Hansen at ang kuko ng kalahating deified na insekto ay nagbanggaan. Ang mga kuko na parang talam ng hayop ay kinamot ang baluti ni Hansen, gumuhit ng ilang magaan na marka sa ibabaw nito. Gayunpaman, ang baluti ay hindi nasira. Ang kamao ni Hansen ay walang sapat na lakas upang itulak ang mga kuko ng insekto. Ang insekto ay sumigaw ng kakaiba. Ang katawan nito ay kumislap ng lila at pulang liwanag, nag-iiwan ng mga after-image habang gumagalaw. Isang bugzo ng lila at pulang liwanag ng kuko ang dumating kay Hansen. Dong! 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 Ang lahat ng mga kuko na iyon, na madaling makapagpupunit ng espasyo, ay bumagsak kay Hansen. Ang mga pagtama ay gumawa ng maraming magaan na marka sa kanyang Dangshan armor, ngunit ang mga magaan na gasgas ay mabilis na nawala. Pinanood ni na Dragon 1 at ng iba pa si Hansen. Kung hindi niya kayang kahit ang kalahating deified na insekto, kailangan nilang iwanan ang laban at tumakas. Ngunit nang lumingon sila upang manood, natagpuan nila si Hansen na nakikipaglaban sa kalahating deified na nilalang ng harapan. Bagaman siya ay napigilan, kapansin-pansin na ang kalahating deified na insekto ay hindi makapasok sa kanyang baluti. Talaga bang isang first tier king ang lalaking iyon? Nag-aalalang tanong ni Dragon 8. Kahit na may hindi masisira niyang gintong katawan ng dragon, hindi niya kayang harangan ang lakas ng pagtama ng isang kalahating deified. Si Hansen naman, ay tila madaling hinahawakan ang labanan. Si Hansen ay hindi nag-aalala, ngunit hindi dahil sa lakas ng kanyang Dangshan armor. Totoo na ang Dangshan armor ay napakamatibay. Para sa isang first tier king, ito ay may uuri bilang isang top class na depensibo na baluti. Ngunit ang lakas na tulad nito ay hindi pa rin sapat upang mapaglabanan ang paghampas ng isang kalahating deified na nilalang. Ang kapangyarihan ng Move Mountain area ang tunay na dahilan kung bakit hindi nasaktan ni Hansen ang insekto. Ang Move Mountain area ay talagang espesyal. Hindi nito pinapataas ang kapangyarihan ni Hansen o pinapanghihina ang kanyang mga kalaban. Sa halip, inililipat lamang nito ang kapangyarihan. Una, ang Move Mountain area ay nangangailangan ng isang carrier, at ang carrier na iyon ay hindi maaaring isang katawan. Habang ginamit ng Conch ang sarili nitong shell bilang isang carrier, pinili ni Hansen na gamitin ang kanyang Dangshan armor. Sa ilalim ng mga epekto ng Move Mountain area, ang anumang kapangyarihan na umaatake sa carrier ay masisipsip sa halip ng carrier. Para itong isang hydroelectric plant sa isang ilog. Ang kapangyarihan ng isang ilog ay maaaring durugan ang maraming bagay, ngunit ang Move Mountain area ay maaaring paghiwalayin ang ilan sa kapangyarihang iyon at gamitin ito para sa ibang mga bagay. Maliban na lang kung ang kapangyarihan ng kaaway ay sapat na malakas upang sirain ang Move Mountain area at ang itinalagang carrier ng tuluyan, kung gayon ang mga karagdagang pag-atake ay walang silbi. Sa katunayan, tataas pa nga nila ang mga kakayahan sa depensa ng carrier. Ngunit ang Move Mountain area ay may dalawang pangunahing disbentaha. Ang unang disbentaha ay ang kapangyarihan na nasisipsip ng carrier ay hindi maaaring maging offensive power at ibinalik sa mga kalaban. Ang pangalawang disbentaha ay isang napakamasamang bagay. Ang mas maraming kapangyarihan na nasisipsip ng carrier, mas maraming presyon ang kakayanin nito. Bagaman hindi nito durudurog ang katawan ni Hansen, magiging napakabagal ng kanyang paggalaw. Pagkatapos gamitin ang Move Mountain area, kayang baliwalain ni Hansen ang malalakas na suntok. Ngunit kung gusto niyang tumakbo o umatake, masyadong mabagal siya para gawin iyon. Sa kabutihang palad, sa sitwasyong ito, si Hansen ay walang plano na salakayin ang kalahating deified na insekto. Ang kailangan lang niyang gawin ay hawakan ito sa lugar hanggang sa mapatay ni Dragon 1 ang kanyang sariling insekto at pumunta upang tumulong.
Kaya, para sa layuning ito, si Hansen ay masaya na pumili ng Move Mountain Area. Ang Move Mountain Area ay may mga benepisyo nito. Bagaman ang konsumong area ng insekto ay patuloy na sinusubukang maubos ang kapangyarihan ni Hansen, sinisipsip lamang nito ang nakaimbak na kapangyarihan ng carrier. Kinokolekta ng kalaban ang sarili nitong kapangyarihan, at sa gayon ay walang epekto ito kay Hansen. Ang kalahating deified na insekto ay galit na sinalakay si Hansen. Sinubukan ni Hansen na umiwas sa una, ngunit hindi nagtagal ay sumuko siya sa pagtatangka. Ang mga pag-atake ng insekto ay nakatuon sa Dungeon Armor, at ang mga mapanirang kapangyarihan na ginamit ng hayop ay hangina. Sa huli, hindi talaga ito nakaapekto kay Hansen. Ngunit si Hansen ay napakabigat dahil sa kapangyarihang iyon. Napakabagal ng kanyang paggalaw kaya imposibleng gumanti sa kalahating deified na insekto. Nagyelo sina Dragon 8 at ang iba pa. Nakita nila si Hansen na nakalutang sa ere na parang wala siyang kahit kaunting pag-aalala. Hindi niya pinansin ang mga pag-atake ng kalahating deified na insekto na parang mga kilati lamang. Ganap siyang hindi gumagalaw. Ang nakakatakot na konsumong area ng insekto ay tila hindi rin gumagana sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi humihina. Alam nilang ang blue light area ni Hansen ay may ginagawa, ngunit sila ay nalilito din dito tulad ng kay Hansen nang una niyang makita ito. Mukhang mahika, isang kakayahan na sumasalungat sa makatwirang paliwanag. Nang makita ito, si Dragon 1 ay lubos na nakahinga ng maluwag. Nag-aalala siya na hindi kayang panatilihin ni Hansen na abala ang isang kalahating deified na insekto. Ngayon, malinaw na, walang dapat ikabahala. Itinuon ni Dragon 1 ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake sa isa pang kalahating deified na insekto. Habang lumulutang, napansin ni Hansen na si Dragon 8 ay nahihirapan. Nagpadala si Hansen ng ilang tamad na pag-atake sa mga ordinaryong korbog na nakapalibot kay Dragon 8 na umaakit ng kanilang atensyon. Sa loob ng ilang segundo, sinalakay si Hansen ng isang kalahating deified na insekto at ilang dosenang king class na insekto. Gayunpaman, nasa maayos pa rin siyang kondisyon. Tinitigan siya ni na Dragon 8 at ng iba pa ng malapad ang mga mata. Holy she asterisk T. Anong klaseng depensa iyan? Ang galing, hindi mapigil ang sabi ng isang Dragon King. Si Hansen ay nababagot na sa kanyang isipan. Lumakas siya, ngunit ang kanyang bilis ng paggalaw ay napakabagal. Gumalaw siya na parang suso. Ang pagtakbo ay imposible. Ibibigay ko ang beast soul na ito kay Wang Yuhang. Siya ang perpektong tao upang maging punching bag. Ang Move Mountain Area ay babagay sa kanya ng husto. Kaya niyang tanggapin ang puwersa ng pag-atake ng kalaban habang ako ay umaatake. Perpekto talaga ito, naisip ni Hansen, na lubos na natuwa sa biglaang ideya. Dahil naaakit ni Hansen ang atensyon ng napakaraming insekto, sina Dragon 8 at ang iba pa ay malaya na. Sina Dragon 1 at ang isang kalahating deified na insekto ay patuloy pa ring nakikipaglaban. Nababagot si Hansen, kaya pinanood niya ang laban ng kalahating deified na dragon. Lagi nang hinahangaan ni Hansen ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng dragon. Ang kalaban ni Dragon 1 ay kalahating deified din, ngunit ang insekto ay nasa Syra. Mamamatay ito sa lalong madaling panahon. Gayon din, habang nakikipaglaban si Dragon 1 sa mga insekto sa close quarter combat, ang konsumong area ay tila hindi nakakaapekto sa kanya. Katsa! Habang malalim ang iniisip ni Hansen, nakita niya si Dragon 1 na sumuntok sa gilid ng ulo ng kalahating deified na insekto at diretso sa utak nito. Gayunpaman, sa kabila ng pagkawala ng utak nito, hindi ito tumigil sa pakikipaglaban. Gamit ang ilang higit pang pagtama, pinunit ni Dragon 1 ang katawan ng insekto. Tumigil ito sa paggalaw. Pagkatapos patayin ni Dragon 1 ang isang kalahating deified na insekto, lumipad siya kay Hansen. Papatayin niya ang isa pang kalahating deified na insekto na pinanatili ni Hansen na abala. Sinimulan ni Dragon 1 ang pakikipaglaban sa insekto, binabawasan ang presyon kay Hansen. Inalis niya ang kanyang Move Mountain Area upang malayang makagalaw muli. Ang mga ordinaryong insekto ay hindi banta kay Hansen. Ginamit niya ang kanyang Dungeon Movement upang dumaan sa kawan ng mga insekto. Ang mga king class na insekto ay walang magawa sa kanya, at hindi nagtagal ay nakahanap si Hansen ng pagkakataon upang patayin ang dalawa. Hindi siya nakakuha ng Beast Soul, gayunpaman. Sinigurado ni Hansen na nanatili siya sa sakop ng kalahating deified na insekto habang naglalakbay siya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Dragon 1 ay nagbigay ng isang pagtama na lubos na nakasire sa kalahating deified na insekto. Tinipon ni Hansen ang isang barya sa kanyang daliri. Habang ginagamit niya ang saving money, ang numero sa barya ay nagsimulang tumaas.
Nang malapit nang mamatay ang insekto, nagpaputok si Hansen ng isang barya na may numerong 12 sa ibabaw nito. Pang! Ang malubhang nasugatang insekto ay sumabog sa ilalim ng puwersa ng saving money ni Hansen. Mutant Xenogeneic King Hunted, Core Demon Bug. Xenogeneic Gene Found. Obtained King Class Mutant Beast Soul Core Demon Bug. Kabanata 2376. Nang mapatay ang mga kalahating deified Core Demon Bug, ang natitirang mga insekto ay naging magulong. Sina Dragon 1 at Hansen ay naging abala sa pagpatay sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nakaligtas, ngunit karamihan ay napatay. Binilang ng grupo ang kanilang mga nakuha at nalaman nilang mayroon silang 2 mutant core genes at 86 na ordinaryong core genes. Tinupad ni Dragon 1 ang kanyang pangako. Binigyan niya si Hansen ng isang mutant core gene at 43 normal na core genes. Ngumiti si Dragon 1 kay Hansen. Interesado ka bang ipagpatuloy ang ating kooperatibong pagsisikap upang manghuli ng mga core xenogeneics? Maaari mong makuha ang kalahati ng lahat. Oo, dollar. Umalis na ito. Gawin pa natin ito ng magkasama, mabilis na sabi ni Dragon 8. Kumikinang ang kanyang mga mata. Sa nakikita nila, si Hansen ay isang higanting Mitchell. Gamit si Hansen sa unahan, kaya nilang patayin ang mga nakakatakot na core xenogeneics o sirain ang mga buong grupo na dati nilang hindi nang ahas na awayin. Bakit hindi? Sabi ni Hansen habang tumatango. Alam ni Hansen ang plano ni Dragon 1, ngunit ang mga dragon na ito ay tila maaasahan. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay hindi magiging masamang bagay para kay Hansen. Ang paggamit ng Move Mountain Area ay hindi magiging kapakipakinabang sa kanya kung siya ay nag-iisa. Ang pagkakaroon ng kahangahangang depensa ay walang silbi kung walang mamamatay sa mga xenogeneics. Ang pakikipagtulungan ay isang bonus para sa parehong partido. Walang dahilan upang tanggihan ang kanilang alok. Nagsulat sina Dragon 1 at Hansen ng isa pang kontrata. Napakasaya nila sa mga resulta, kaya sabik silang isama si Hansen habang naglalakbay sila. Ngayon na sila ay nakikipagtulungan kay Hansen, wala silang interes sa pagpatay sa mga ordinaryong xenogeneics. Kaya nilang harapin ang mga normal na core xenogeneics ng mag-isa, kaya hindi na kailangang manghuli ng mga ito ngayon at hatiin ito kay Hansen. Sa halip, dumiretso sila sa mga xenogeneics na hindi pa nila kayang patayin noon. Ipinaliwanag ni Dragon 1 iyon kay Hansen, ngunit ayos lang kay Hansen. Maraming hari ang nagnanais na pumatay ng mga core xenogeneics. Si Hansen ay maswerteng nakakita na ng pagkakataon upang gawin iyon. Patuloy na lumipad si Hansen, naglalaro ng isang core gene habang naglalakbay siya. Ang mga core genes ay mas maliit kaysa sa isang kamao. Sila ay transparent, tulad ng isang makintab na asul na hiyas. Napansin ni Dragon 8 si Hansen na naglalaro ng core gene, kaya lumipad siya kay Hansen. Wala silang espesyal na tingnan, at walang paraan upang direktang sipsipin ang mga ito. Maaari mo silang gamitin upang gumawa ng genofluid, gayunpaman. Kung maliligo ka dito at magsasanay ng iyong geno arts, maaari mong mapabuti ang iyong area. Iniisip ko kung kaya ko itong kainin, sabi ni Hansen habang nakangiti. Ha, gusto mong kumain ng core gene. Ang bagay na ito ay hindi karne. Paano mo ito kakainin? Tumawa si Dragon 8. Inilagay ni Hansen ang core gene sa kanyang bibig at nilunok ito. Ang ngiti ni Dragon 8 ay nagyelo sa lugar. Namilog ang kanyang bibig, at sumigaw siya, "Oh no! Kinain mo talaga ito." Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi at sinabi, "Hindi ito masarap. Ang pangit." Tama. Ikaw ay tao, tama. Bahagi ba kayo ng mga tao sa Consumang Ant Family? Tumingin si Dragon 8 kay Hansen na may pagkasuklam, na parang tinitingnan niya ang isang nakakasuklam na halimaw. Hindi, tiyak na hindi. Tumawa si Hansen, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Pagkatapos maghintay ng kalahating araw, nagawa niyang tunawin ang core gene, at isang pamilyar na anunsyo ang nagpatugtog sa kanyang ulo. King Class Gene. Kakaiba ang tingin ni na Dragon 1 at ng iba pa kay Hansen. Patuloy na kumakain si Hansen ng mga core genes, at nag-aalala na sila. Dahil mukhang kaya ni Dollar na kumain ng mga core genes, nag-aalala sila na kung siya ay magutom, maaari silang maging pagkain niya. Sa kabutihang palad, wala sa kanilang mga takot ang nangyari. Naramdaman nilang napakaluwag. Mutant King Class Core Demon Bug Beast Soul, Gun Type. Ang uri ng Beast Soul ay nagulat kay Hansen. Ito ay isang Weapon Beast Soul, at ito ay isang Gun Type. Mukhang hindi ito tugma sa nilalang na nakipaglaban siya. Ngunit nang tawagin ni Hansen ang Beast Soul, napagtanto niya na ang baril na ito ay naiiba sa mga baril na iniisip niya.
Ito ay isang laser handgun na gawa sa pula at lilang metal. Ito ay isang talampakan ng haba at mukhang napaka-futuristic. Mabigat ito, at maraming simbolo ang iginuhit sa katawan nito. Ito ay parehong kakaiba at maganda. Nang ilagay ni Hansen ang kanyang kapangyarihan sa baril, ginawa nitong purple at pulang laser ang kanyang kapangyarihan. Wala namang pagkakataon si Hansen na makita kung ano ang ginagawa ng laser na iyon. Ginagabayan sila ni Dragon 1 sa isang core area sa isang planetang tinatawag na Dark Zone. Ang planeta ay may maraming core xenogeneics, ngunit ang mga xenogeneics doon ay napaka-nakakatakot. Madaling mapatay ang sarili kung hindi maingat, at kahit na maraming kalahating deified elite ang nahulog sa ibabaw ng planetang iyon. Ang mga ordinaryong hari ay karaniwang hindi bumibisita sa mga mapanganib na lugar. Ngunit gamit si Hansen, ang kanilang malaking Mitchield, si Dragon 1 ay nagpasyang ipagsapalaran ito. Ang grupo nila ay papalapit na sa Planet Dark Zone, ngunit bago sila pumasok sa atmosfera, isang grupo ng mga nilalang ang lumipad palabas mula sa planeta upang salubungin sila. Akala ni Hansen sa una na sila ay mga xenogeneics, ngunit nang tumingin siya ng mas malapit, nakita niya na ito ay isang grupo ng mga destroyed. Naalala ni Hansen ang dalawa sa kanila. Ang isa ay si Bar, at ang isa pa ay si Dia Robber. Sila ay mga King Class Elite na. Nang makita si Bar, naramdaman ni Hansen na nagsimula ng kumirot ang kanyang mga templo. Si Bar ay isang baliw na may hindi masisirang katawan. Napakalakas niya kaya ang pakikipaglaban sa kanya ay magiging isang napakalaking bangungot. Sa kabutihang palad, sina Bar at Dia Robber ay hindi nakilala si Hansen sa kanyang Dunction Armor. Lumapit lamang sila at pinigilan ang grupo ni Hansen na magpatuloy. Excuse me, ang Planet Dark Zone ay inangkin na namin, ang mga destroyed. Mangyaring bumalik na ngayon, sabi ni Dia Robber, lumilipad kay Dragon 1. Simula kailan naging pag-aari ng mga destroyed ang Planet Dark Zone? Tanong ni Dragon 1, matigas ang kanyang boses. Hindi siya natatakot kay Dia Robber. Ngumiti si Dia Robber at sinabi, ang lahat ay babalik sa normal sa lalong madaling panahon. Maaari kayong pumasok, ngunit kailangan ninyong maghintay hanggang matapos kami dito. Paano kung gusto naming pumasok ngayon? Tinitigan ni Dragon 1 si Dia Robber. Tigilan mo na iyan. Sa kanyang pagkainis, mabilis na hinugot ni Bar ang bone knife na nakasabit sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng isang mamamatay na tingin, at malinaw na handa na siyang makipaglaban kay Dragon 1. Itinaas ni Dia Robber ang kanyang mga kamay upang pigilan si Bar, at pagkatapos ay kalmadong sinabi, Dragon 1, kami, ang mga destroyed, ay hindi kailanman nanakit sa mga dragon. Ang core area ay maraming lugar upang sirain ang mga core xenogeneics. Hindi ninyo kailangang magdulot ng problema sa amin dahil sa Planet Dark Zone na ito, hindi ba? Kumunat ang noo ni Dragon 1 at nagsimulang sumagot, ngunit bigla na lang, mayroong isang malakas na tunog. Isang higanteng mushroom cloud ang tumaas sa ibabaw ng Planet Dark Zone, at isang shockwave ang dumaan sa atmosfera. Nagbago ang mukha ni Dia Robber. Ang mga destroyed ay tila nakalimutan ang mga dragon habang sila ay lumingon at lumipad sa Planet Dark Zone ng mabilis. Nagtinginan sina Dragon 1 at ang iba pa na may pagkalito. Kabanata 2377. Kuya, dapat ba tayong bumaba at tumingin? Tanong ni Dragon 8, lumipat kay Dragon 1. Nanatili ang kanyang mga mata sa planeta sa ilalim nila. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan nito, tila may napakakaunting liwanag sa Planet Dark Zone. Ang mga magnetic storm ay umiikot sa planeta, at ang mga ulap ay umuugong na parang may maraming pagsabog sa ilalim. Kahit na gayon, imposibleng makita kung ano talaga ang nasa ibabaw. Hindi sumagot si Dragon 1, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa Planet Dark Zone. Tulad ni Dragon 8, wala siyang ideya kung ano ang nasa ibaba. Pagkatapos ng pagsabog, wala na silang nakitang nangyayari sa planeta. Nang hamupa ang epekto ng pagsabog, ang Planet Dark Zone ay muling tumahimik. Sina Bar at ang iba pa ay muling pumasok sa atmosfera ng planeta, at wala nang nakikitang paggalaw. Bukod sa mga umiikot na ulap, ang planeta ay tumigil na. Kuya, ito kaya ay isang patibong. Sinusubukan ba tayong lokohin ni Dia Robber at ng iba pa? Sabi ni Dragon 8. Sa tingin ko hindi. Wala namang sama ng loob si Dia Robber sa atin. Hindi niya susubukang magtayo ng blockade para lang inisin tayo. Tumahimik si Dragon 1, at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, kahit na ito ay isang patibong, wala tayong dapat katakutan sa kanila. Pumunta tayo at tingnan muna. Naisip ng iba na may katuturan iyon. Ang mga hari at kalahating deified lamang ang makakapunta sa Universal Core Area.
Kahit na ang mga destroyed ay naglalagay ng patibong, wala namang dapat katakutin. Si Hansen ay mausisa rin sa nangyayari sa planeta, kaya wala siyang problema sa plano. Sinundan niya sila pababa sa Planet Dark Zone ng maingat na paglapit. Habang sina Dragon 1 at ang iba pa ay kumpiyansa na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa mga destroyed, sila ay maingat din. Binuksan nila ang kanilang mga king area bago pa sila makarating sa mga ulap. Nang makalampas sila sa mga magnetic storm, nakakita sila ng isang higanteng, pabilog na butas sa ibabaw ng itim na planeta. Mukhang ginawa ito ng isang higanteng pagtama ng meteor. Ngunit sina Hansen at ang iba pa ay nasa labas lamang ng planeta mga sandali na ang nakakaraan, at makikita nila ang anumang meteor na lumapit ng sapat upang tamaan ang planeta. Ang pagsabog na iyon ay dapat na sanhi ng isang bagay na nasa planeta na. Masyado silang malayo upang makita ang marami tungkol sa butas, gayunpaman. Nag-alinlangan si Dragon 1 ng kaunti, ngunit sa huli ay nagpas siyang lumipad pababa patungo sa napakalaking bunganga. Lumipad sila ng mas malapit sa ibabaw ng Planet Dark Zone, at sina Hansen at ang iba pa ay hindi nagtagal ay nakakita kung gaano nakakatakot ang butas na iyon. Nang lumapit sila dito, ang butas ay tila walang ilalim. Bukod sa higanteng hukay, wala na silang ibang nakita sa ibabaw ng Planet Dark Zone. Walang mga core xenogeneics din. Nawala sina Bar at ang iba pa. Ano ito? Tanong ni Dragon 8, tinuturo ang gitna ng malaking butas. Walang sumagot sa kanya, gayunpaman. Nakita na ito ni Hansen at Dragon 1, ngunit hindi rin nila alam kung ano ito. Sa gitna ng butas, mayroong isang bagay na parang itlog ng gansa. Kumikinang ito ng madilim na berdeng kulay, ngunit ito ay kasing laki ng isang basketball court. Sina Hansen at ang iba pa ay hindi nagtagal ay nakalapit na upang makita sina Dia Robber at ang kanyang mga kasama na nakatayo sa tabi ng batong itlog ng gansa. Sila ay lahat nagyelo, nakatitig ng walang korap sa itlog. Wala ni Hansen ideya kung ano ang ginagawa nila. Kailangan ninyo ng tulong. Tanong ni Dragon 1 habang lumulutang patungo sa kanila. Ayaw niyang magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sinundan ni Hansen si Dragon 1 patungo sa batong itlog ng gansa. Maingat niyang tiningnan ang bagay, ngunit wala siyang nakitang espesyal dito. Ito ay isang normal na itlog ng gansa lamang, bagaman mas malaki at gawa sa bato. Hindi sumagot si Dia Robber kay Dragon 1. Ang mga destroyed ay nakatitig pa rin sa batong itlog ng gansa, at hindi nila sinubukang pigilan si Dragon 1 na lumapit. Nagtinginan sina Hansen at Dragon 1. Pareho silang naghihinala. Sina Dia Robber at Bar ay hindi mga top-tier king class fighter, at iyon ay dahil sila ay napakabagal. Ngunit gamit ang kanilang mga talento, sila ay kalaunan ay magiging mataas ang ranggo sa mga hari o maging deified. Isang napakamapanganib na bagay ang dapat na nangyari upang maparalisa ang lahat ng mga destroyed na iyon. Sa pag-aakala na hindi sila nagpapanggap, syempre. Hindi maisip ni Hansen kung ano ang maaaring nangyari, ngunit anuman ito, nagawa nitong mahuli si Bar. Gamit ang kanyang masungit na personalidad at mamamatay na isipan, siya ang uri ng taong susubukang labanan ang tadhana mismo. Gayunpaman, si Bar, isang lalaking hindi natatakot sa anumang bagay, ay napilitang manatili sa isang lugar na tulad nyon. Mukhang halos comatose siya. Mahirap isipin kung ano ang maaaring nakita niya. Ngunit sina Hansen at Dragon 1, habang tinitingnan ang batong itlog ng gansa, ay wala namang nakita. Dia Robber, ano ang nangyayari? Tanong ni Dragon 1 habang lumalapit siya. Kinagat ni Dia Robber ang kanyang mga ngipin, ngunit nanatili siyang tahimik. Isang destroyed king pa, na ngayon ay mukhang parang nagising mula sa panaginip, ay nagsimulang sumigaw, tapos na. Tapos na ang lahat. Ano ang tapos na? Tanong ni Dragon 8. Hindi sumagot ang hari. Patuloy lang siyang sumisigaw ng malakas, malapad ang kanyang mga mata at natatakot. Pagkatapos, tumakbo siya sa batong itlog ng gansa na parang isang baliw. Tigil! Sigaw ni Dia Robber, ngunit hindi tumigil ang lalaki. Lumipad si Dia Robber pasulong at hinuli ang Destroyed King na tumatakbo patungo sa batong itlog ng gansa. Inihampas niya ang lalaki sa lupa. Sabi ko tigil. Hindi mo ba ako narinig? Ang mukha ni Dia Robber ay mukhang malungkot. Ang Destroyed King na iyon ay sumigaw, sinagot at ang iba pa ay nasa ibaba pa rin. Kailangan nating iligtas sila. Kailangan nating iligtas sila. Ang ekspresyon ni Dia Robber ay nagdilim, at tahimik niyang sinabi, obserbahan mo na ang sitwasyon. Walang pahintulot na lumapit ng walang utos ko. Dia Robber, ano ang nangyayari? Alam ni Dragon 1 na may mali, ngunit hindi niya alam kung ano. Lumingon si Dia Robber at tumingin kay Dragon 1. Kung isa sa alang-alang ang nangyari, hindi ako magsisinungaling.
60 Destroyed Kings ang pumunta sa Planet Dark Zone upang manghuli ng mga Xenogeneics. Pinlano naming linisin ang lugar na ito, ngunit habang nakikipag-usap kami sa inyo, dahil sa ilang kadahilanan, dinurog ng bagay na ito ang aming kampo. Lahat ng Destroyed Kings ay wala na. Naramdaman ni Hansen at Dragon 1 ang panlalamig sa kanyang mga salita. 6 na Destroyed Kings ang nanatili, kasama sina Dia Robber at Bar, na nangangahulugang mahigit 50 King-class Destroyed ang nawala na lamang. Iyon ay isang napaka-nakakatakot na pag-iisip. Kahit na ang isang higanting meteor ay tumama sa planeta, hindi nito madaling mapapawi ang 50 hari. Dagdag pa, walang mga meteor sa paligid upang ipahiwatig na iyon ang nangyari. Saan galing ang bagay na ito? Tinitigan ni Hansen ang higanting batong itlog ng gansa. Nagyelo siya tulad ni Dia Robber. Siguro pumunta sila sa ibang lugar. Tumingin si Dragon 1 sa paligid. Ang Planet Dark Zone ay malaki. Ang ilang dosenang hari ay tiyak na makatatago sa ibabaw nito. Maaari silang magtago sa isang kuweba, at walang makakahanap sa kanila. Hindi. Naghihintay sila sa amin sa kampo, kung nakatakas sila dito, tiyak na ipakikita na nila ang kanilang mga sarili ngayon. Umiling si Dia Robber. Gusto sanang magsalita si Dragon 1, ngunit bago pa siya makapagsalita, mayroong isang malakas na tunog ng pag-crack. Isang bitik ang biglang lumitaw sa higanting itlog ng gansa. Kabanata 2378. Umatras sina Hansen at ang iba pa. Agad nilang pinalawak ang kanilang mga king area habang tinatitigan nila ang batong itlog ng gansa. Katsa, katsa. Maraming bitik ang bumukas sa ibabaw ng batong itlog ng gansa. Ang mga bitik ay maayos na nakahanay, kaya malinaw na hindi sila tulad ng mga ordinaryong bitik na maaaring makita sa isang maayos na nabubulok na bato. Sa halip, ang perpektong pagitan ng mga bitik ay bumukas ng diretso pataas at pababa. Boom! Innumerable dark green claws ang lumitaw mula sa itaas at ibaba ng bato. Holy she asterisk T. Ang laki naman ng insektong iyan. Sigaw ni Dragon 8 na malapad ang mga mata. Ang bato ay maaaring mukhang isang itlog, ngunit ang bagay sa loob nito ay tiyak na hindi isang baby goose. Ito ay talagang isang Xenogeneic bug, isa na mukhang isang centipede. Ang katawan nito ay nakabaluktot sa sarili nito, kaya ang lahat ng mga kuko nito ay nakatago. Ginaya lang nito ang hitsura ng isang itlog ng gansa. Ngayon, ang nakakagambalang nilalang ay iniunat ang katawan nito, ginagawa ang sarili nitong mukhang napaka-nakakatakot sa proseso. Ipinakita nito ang mga ngipin nito habang tinatitigan ang mga destroyed at dragon sa paligid nito. Ang dugo at laman loob ay nakakalat sa tiyan ng insekto. Ito ay malamang na labi ng mga nawawalang destroyed kings. Alam ng lahat ng nabubuhay na sa paanuman, ang Xenogeneic na ito ay kumain ng mahigit 50 destroyed kings sa loob lamang ng isang segundo. Ang pagkaalam ay nakakapangilabot, walang nagbigay ng utos. Lahat, kabilang sina Hansen at Dragon 1, ay agad na lumingon at lumipad palayo. Aalis na sila sa Planet Dark Zone. Ngunit nang malapit na silang lumipad sa mga ulap, ang buong langit ng planeta ay naging madilim na berde. Para itong isang higanting berdeng kristal na nabuo upang takpan ang buong planeta. Kahit ang kaunting liwanag na dumaan sa mga ulap ay tinina ng parehong greenish shade. Pang! Parehong ang grupo ng destroyed at ang grupo ng dragon ay nahulog mula sa langit na parang mga meteor. Napakalakas ng pagtama nila sa planeta kaya ang kanilang mga katawan ay gumawa ng malalim na butas sa ibabaw. Air Restriction Area. Gamit ang ganitong uri ng radius, ito ay dapat na isang deified Xenogeneic. Pahayag ni Dragon 8 habang umaakyat siya mula sa kanyang butas. Ang kanyang mukha ay mukhang seryoso. Hindi yan isang air restriction area. Malungkot din ang itsura ni Hansen. Tumingin siya sa lupa sa paligid nila. Ang area ay mukhang nagawang takpan ng buong planeta. Wala na sa kanila ang makakapaglipad ngayon. Mas nakakatakot pa ang katotohanan na hindi ito isang air restriction lamang. Mayroon din itong ibang kapangyarihan. Bago pa masuri pa ni Hansen, gayunpaman, ang higanting insekto ay tumalon pasulong. Ang bundok na katawan nito ay gumagalaw ng may kakaibang bilis, at ang madilim na berdeng substance chains ay kumukulo sa hangin sa paligid nito. Ang mga kadena ay nakabalot sa buong katawan nito, ang kanilang mga panlabas na gilid ay matalas na parang labaha. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura habang lumingon siya upang tumakbo. Hindi niya nang ahas na gamitin ang kanyang Move Mountain Area, ito ay magiging ganap na walang silbi laban sa isang halimaw na tulad nito. Ang isang Xenogeneic na tulad nito ay may sapat na raw power upang durugan ang kanyang Move Mountain Area nang walang pagod. Ang kanyang Dangshan Armor ay hindi makakayanan ang lakas ng magnitude na iyon. Mamamatay siya sa loob ng ilang sandali. Boom!
Umatake ang kakaibang insekto. Ang dalawa sa mga hari ay masyadong malapit sa nilalang upang tumakbo kaya wala silang magawa kundi umatake. Sinubukan nilang gamitin ang kanilang sariling mga kapangyarihan upang lumaban sa insekto, ngunit ang kakaibang insekto ay nakalulon sa kanila. Pagkatapos ay sumisid ang kakaibang insekto sa lupa, nawala sa ilalim ng ibabaw at nag-iwan ng isang malaking butas sa likuran. Ang lupa ay umalog sa ilalim ni Hansen na parang isang malakas na lindol. Gusto niyang tumakbo, ngunit pagkatapos ng ilang mabilis na hakbang, nakarating siya sa isang itim na butas sa lupa. Isang hari na tumatakbo sa tabi ni Hansen ay nalulon ng insekto habang inilulunsad nito ang sarili mula sa butas sa lupa. Ang kakaibang insekto ay nakabitin sa ere sandali, pagkatapos ay lumingon at sumisid pabalik sa ilalim ng lupa. F***CQ. Sigaw ni Dragon 8 nang makita niya ang insekto na kumain ng isa sa mga dragon. Ikinagalit niya ito kaya ginamit niya ang kanyang higanteng gintong dragon. Nagpadala siya ng suntok patungo sa hukay sa lupa. Boom! Ang butas ay gumuho sa sarili nito, at ang kakaibang insekto ay hindi na lumabas muli. Hindi rin ito sumigaw. Mag-ingat! Tumakbo si Dragon 1 patungo kay Dragon 8 at itinulak ang lalaki pabalik, pagkatapos ay umiwas din siya. May isa pang pagsabog habang ang lupa at alikabok ay sumabog kung saan nakatayo si Dragon 8 sandali na ang nakakaraan. May isa pang malaking butas na ngayon, at ang kakaibang insekto ay muling lumitaw. Ang kalahati ng katawan nito ay nasa itaas ng lupa, at mukhang isang kakaibang tore habang iniwagayway nito ang mga kuko nito. Walang gumalaw upang salakayin ang nilalang, ang pagtakbo lamang ang nasa isip nila. Alam nilang ang pakikipaglaban sa hayop ay isang walang silbing kilos. Walang magagawa laban sa isang nakakatakot na deified xenogeneic. Si Hansen ay tumatakbo, at napakabilis ng kanyang pagtakbo. Napakahusay niya sa pagtakas sa mga imposibleng laban at kumpiyansa siya na kaya niyang sirain ang king area ng kakaibang insekto at umalis sa Planet Dark Zone. Siyempre, kailangan niyang tumigil muna ang insekto sa paghabol sa kanya. Kahit na kaya niyang sirain ang air restriction area, hindi siya makakalayo kung hinahabol pa rin siya ng insekto. Kaya, si Hansen ay nagsikap na manatiling mababa ang profile. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, gagamitin niya ang kanyang Super God Spirit upang umalis sa Planet Dark Zone. At tungkol sa iba, si Hansen ay maaari lamang maawa sa kanila. Sa isang oras na tulad nito, ito ay bawat tao para sa kanyang sarili. Si Hansen ay hindi ang kanilang ama. Walang dahilan upang magsakripisyo para sa kanila. Ang mukha ni Hansen ay biglang namutla. Ang buhok sa likod ng kanyang leeg ay tumayo, at ang kanyang puso ay tumalon sa kanyang lalamunan. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas upang tumalon pasulong. Ang insekto ay sumabog sa lupa na kinatatayuan niya lang. Ang katawan ni Hansen ay halos dumampi sa bibig nito, at ang madilim na berdeng substance chain sa paligid ng nilalang ay parang mga talam. Ang isa sa mga ito ay dumampi sa binti ni Hansen na nakasuot ng Damshan armor. Ang kadena ay malinis na pumutol sa kanyang Damshan armor, nag-iiwan ng isang malalim na sugat sa binti ni Hansen. Hindi pinansin ni Hansen ang sakit na sumusunog sa kanyang binti at nagpatuloy sa pagtakbo. Kung titigil siya ngayon, mamamatay siya. Ang kakaibang insekto ay nasa ilalim na ng lupa, gayunpaman. Mukhang lumalangoy ito sa ilalim ng lupa na parang isang kakaibang isda. Sa tuwing ito ay muling lumalabas, nag-iiwan ito ng isang 10 metrong butas. Marahil ay dahil ang binti ni Hansen ay nag-iiwan ng bakas ng dugo, ngunit napansin ni Hansen na ang kakaibang insekto ay tila nakatuon ang lahat ng atensyon nito sa paghabol sa kanya partikular. Hindi ako pwedeng maging ganito kamalas-malas, naisip ni Hansen, nakaramdam ng pagduwal. Umaasa siyang mali siya, ngunit nang ang insekto ay sumabog mula sa lupa sa tabi niya muli, alam niyang tama ang kanyang kutob. Ang insekto ay nasa kanya, at siya lamang. F***CQ. Si Hansen ay mas mabagal kaysa sa kakaibang insekto, kaya hindi niya kayang umiwas sa insekto muli. Lumipad siya sa langit, ang kanyang katawan ay naglalabas ng puting liwanag. Nasa Super God Spirit mode na siya ngayon, at iniiwasan niya ang mga ngiping ninangat-ngat ng kakaibang insekto habang lumilipad siya ng mas mataas at mas mataas. Ang insekto ay tila walang ranged attacks maliban sa king area nito, kaya si Hansen ay nakatuon sa paglipad ng malayo hanggat maaari. Ngunit nang isipin niyang malapit na siyang umalis sa lugar, nakarinig siya ng isang umuugong na tunog. Ang mga transparent na pakpak ay tumubo mula sa likod ng kakaibang insekto. Lumipad ito patungo kay Hansen nang hindi kapani-pani walang bilis, at sa loob lamang ng isang segundo, ito ay nasa ilalim na ni Hansen.
Ang lahat ng madilim na berdeng substance chains nito ay magkakaugnay, umiikot sa isa't isa na parang isang napakalaking blender. Ang nakabukas na bibig ng kakaibang insekto ay papunta na kay Hansen. Para itong isang malaking balyina, handa nang kumain ng isang maliit na isda. Kabanata 2379. Mamamatay si Dollar. Nakita ni Dragon 1 na malapit ng lunukan ng kakaibang insekto si Hansen. Sa halip na malungkot para kay Hansen, nalungkot siya sa ibig sabihin ng pagkamatay ni Hansen para sa kanilang lahat. Kahit si Hansen, na sa paanuman ay nakapagpapawalang bisa sa air restriction, ay hindi makatakas sa halimaw na ito. Kung hindi makatakas si Hansen, malamang na nangangahulugan iyon ng kamatayan para sa kanilang lahat. Si Dragon 8, na sumusunod kay Dragon 1, ay nakita rin ang mangyayari. Mukhang malungkot din siya. Boom! Sa langit, ang napakalaking bibig ng insekto ay isinasara sa paligid ni Hansen. Ang matutulis nitong ngipin ay malapit ng kumapit sa katawan ni Hansen. Hindi kayang titigan ni na Dragon 1 at ng iba pa ang kakilakilabot na tanawin. Lumingon sila at nagpatuloy sa pagtakbo ng buong lakas. Umaasa silang makakahanap sila ng lugar sa Planet Dark Zone na hindi natatakpan ng air restriction area. Iyon lamang ang paraan na maaari nilang makatakas sa impyernong ito. Gayunpaman, ang katawan ni Hansen ay hindi nasira dahil sa pag-atake ng kakaibang insekto. Nasa Super God Spirit mode pa rin siya, kaya ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan ng nilalang ay hindi siya kayang hawakan. Habang ang mga ngipin ng kakaibang insekto ay tumutusok sa kanyang katawan, hindi talaga ito nagdulot sa kanya ng anumang pinsala. Ang katawan ni Hansen ay walang katawan na ngayon, medyo tulad ng isang multo. Madali siyang gumalaw sa mga ngipin at laman ng kakaibang insekto, at malapit na siyang makatakas sa katawan ng nilalang nang mapagtantaw niyang ayaw pa niyang umalis. Lumingon siya, papunta sa mas malalim na bahagi ng bibig ng kakaibang insekto. Ang matigas na shell at laman ng insekto ay hindi makapipigil sa paggalaw ni Hansen. Mabilis siyang gumalaw sa buong katawan ng insekto. Ngunit natagpuan ni Hansen na ang loob ng nilalang ay parang jade. Kahit ang mga organo at sisidlan nito ay may texture ng xenogeneic genes. Walang kahinaan na matatagpuan kahit saan, kaya mahihirapan si Hansen na saktan ang nilalang mula sa loob. Ngunit natagpuan ni Hansen ang xenogeneic core ng hayop na matatagpuan sa utak nito. Ito ay isang berdeng core na kumikinang na parang mga bituin. Lumipas ang panahon. Ang Super God Spirit mode ni Hansen ay maaaring tumagal ng mas matagal ngayon na siya ay umabot na sa antas ng hari. Hindi niya ito magagamit magpakailanman, ngunit tiyak na kaya niyang tumagal ng mga kalahating oras. Nananatili malapit sa berdeng deified core ng hayop, si Hansen ay nagtipon ng kapangyarihan sa kanyang kamay upang magsagawa ng super spank. Nang makabuo siya ng sapat na kapangyarihan, lumipat siya patungo sa berdeng core. Beats! Ang substance chains ay nagwala sa ilalim ng epekto ng kamay ni Hansen. Para silang mga rubber band na hindi masisira. Roar! Ang kakaibang insekto ay nakaramdam ng matinding sakit sa ulo nito, kaya sumigaw ito. Ang katawan nito ay tumama sa lupa, pagkatapos ay sumisid ng malalim sa loob. Nagpas siyang pumunta ito kay Dragon 1. Sinunggaban ng insekto ang isang destroyed king, tumusok sa king area ng lalaki na parang wala lang ito. Ang dugo ay nagkalat saan man. Para itong kumain ng tupa, hindi isang nakakatakot na hari. Si Dragon 1 ay tumungo sa kabilang panig ng planeta. Sinubukan niyang gamitin ang bawat kapangyarihan na nasa kanyang pag-aari upang lumaban, ngunit laban sa deified insect na iyon, ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan ay tila walang silbi. Ang pinakakatakot na bagay tungkol sa nilalang ay ang king area nito. Kung nakaharap sila sa isang ordinaryong deified xenogeneic, sina Dragon 1 at ang iba pa ay makakapagtakas pa rin ng madali. Ngunit ang kapangyarihan ng area ng kakaibang insektong ito ay hindi lamang pumipigil sa paglalakbay sa hangin, pinipigilan din nito ang anumang kapangyarihan na gamitin sa atmosfera. Kahit ang paggamit ng mga kasanayan o mga gamit upang mag-teleport ay imposible. Sila ay nakulong. Tumakbo. Tumakbo para sa inyong buhay. Ginamit ni na Dragon 1 at ng iba pa ang lahat ng kanilang iba't ibang kapangyarihan upang subukang makatakas, ngunit isa-isa silang pinatay ng nilalang. Sa huli, sina Dragon 1, Dragon 8, Bar, at Dia Robber na lamang ang natitirang buhay. Nasugatan sila, ngunit tumatakbo pa rin sila. Sa paanuman, nagsimulang magtulungan silang lahat. Alam nilang kung hindi nila gagawin iyon, wala silang pag-asang mabuhay. Ang mga katawan ni na Dragon 8 at Bar ay espesyal. Halos immortal sila. Ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan na iyon ay nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa ilang pag-atake at patuloy na huminga.
Sina Dragon 1 at Dia Robber ay mga top-tier kings. Sila ay hindi matatalo pagdating sa pakikipaglaban sa iba na nasa antas ng hari, ngunit ang pagtatangka na harapin ang nakakatakot na deified na ito ay sapat na upang maiiwan silang sugatan at dumudugo. Boom! Kinagat ng kakaibang insekto ang binti ni Bar, at ginamit ni Dia Robber ang sandaling iyon upang tipunin ang tatlong magkakaibang uri ng kapangyarihan. Lumikha siya ng isang tatsulok na binubuo ng tatlong magkakaibang enerhiya. Ang liwanag ay sumibaw sa loob ng tatsulok na iyon, sinira ang espasyo at inalog ang hangin sa paligid nito. Ang liwanag ay sumugod pasulong, tumama ng diretso sa bibig ng kakaibang insekto. Ngunit nilunok lamang ng kakaibang insekto ang liwanag na nawala ng walang pinsala sa lalamunan nito. Namutla at nawala ng pag-asa si Dia Robber. Iyon ang pinakamalakas na galaw na kaya niyang gawin, ngunit hindi ito nakaapekto sa kakaibang insekto. Ang insektong iyon ay hindi isang ordinaryong deified monster. Ang kapangyarihan ng area nito at ang lakas ng katawan nito ay parehong nagpapahiwatig na anuman ito, ang nilalang na ito ay mas mahusay kaysa sa isang average na deified xenogeneic. Bagaman hindi pa nila naubos ang lahat ng kanilang lakas, alam ni na Dragon 1 at ng iba pa na kung hindi sila makatakas sa area ng kakaibang insekto, tiyak na mamamatay sila. Masama ito. Bakit tayo basta na lang nakakita ng xenogeneic na may ganito kakilakilabot na area? Malakas na reklamo ni Dragon 8 habang tumatakbo siya. Ngunit nanatiling tahimik si Dragon 1. Alam niyang ang pagrereklamo ay hindi makakatulong sa sinuman. Kailangan niyang tumagal hanggat maaari na sinasamantala ang bawat karagdagang segundo na kaya niya sa pag-asang isang himala ang maaaring makaligtas sa kanila. Marahil ay may isang bagong ideya na maisip sa kanila, isang bagay na makakatulong. Si Dia Robber ay may katulad na pag-iisip. Sa lugar na iyon, walang makaliligtas sa kanila. Kahit na alam ng mga deified elite ng kanyang lahi na nasa panganib sila, ang mga deified ay hindi pinapayagang makapasok sa Universal Core Area. Ang mga king class na nilalang lamang ang pinapayagang pumasok sa lugar na ito. Hindi ka maaaring isang antas na mas mataas o isang antas na mas mababa. Kung mamamatay ako, ayaw kong mamatay na tumatakas, angal ni Bar na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumingon siya at tumakbo patungo sa kakaibang insekto. Ang kanyang katawan ay nagliyab ng liwanag ng espada. Sinimulan siyang pigilan ni Dia Robber. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na sa sitwasyon na kanilang nararanasan, gaano man kahirap ang kanilang pagtakbo, hindi sila makakatakbo ng sapat. Ang pagpigil kay Bar ay walang silbi. Sinaksak ni Bar ang ulo ng kakaibang insekto, ngunit ang bone knife ay hindi kailanman dumampi sa shell ng kakaibang insekto. Nahuli ng substance chain sa katawan nito ang kutsilyo at dinurog ito. Ang kamay ni Bar ay dumampi sa substance chains. Ang kanyang braso ay nawala sa isang ulap ng mga pira-piraso ng laman. Binuksan ng kakaibang insekto ang bibig nito upang habulin ang nasugatang si Bar. Ngunit si Bar ay hindi na makakatakbo pa, at ayaw na niya. Tinawag niya ang kanyang kapangyarihan ng area at ginamit ang kanyang kaliwang kamay upang suntukin ang mukha ng kakaibang insekto. Ang makapangyarihang area ni Bar ay mahina na parang itlog ng pugo bago ang puwersa ng mga ngipin ng kakaibang insekto. Ang king area ni Bar ay nabasag, at ang kanyang katawan ay nakagat sa kalahati. Ang nakagat na bahagi ng kanyang katawan ay nawala sa lalamunan ng nilalang. Bagaman si Bar ay maaaring muling mabuhay at makakuha ng lakas sa bawat oras, ang proseso ay nangangailangan na ang kanyang mga selula ay malapit. Ngayon na ang kalahati ng kanyang katawan ay nalulon at natunaw, hindi na siya muling makakabuo. Umiikot ang kakaibang insekto papunta sa natitira sa katawan ni Bar. Si Bar ay may malay pa rin, ngunit ang sitwasyon ay walang pag-asa. Roar! Habang bumababa ang kakaibang insekto upang kainin ang isa pang kalahati ng kanyang katawan, napagtanto ni Bar na mamamatay na siya. Ngunit pagkatapos ay biglang sumigaw ang insekto. Ang katawan nito ay naging tuwid at matigas, na parang na-electrify. Nagyelo sina Bar at ang iba pa sa lugar. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Blurg. Binuksan ng kakaibang insekto ang bibig nito, pagkatapos ay nagsuka ng madilim na berdeng dugo na parang bukal. Ang dugo ay nagkalat sa buong katawan ni Bar. Kabanata 2400. Ang dugo ay patuloy na bumubukal mula sa bibig ng insekto, umaagos sa lahat ng dako. Mukhang may isang bagay na lumalaban para makalabas. Dollar. Sabay na tanong ni na Dragon 1 at Dragon 8 na kasimangot sa figurang lumitaw. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Gusto nilang sumigaw, ngunit ang kanilang tanong ay lumabas bilang isang bulong. Kinain siya ng isang deified na nilalang, at gayunpaman hindi siya napatay. Isang himala. Natapos ni Hansen ang paghila sa kanyang sarili at tumayo.
Walang dugo sa kanya. Hindi man lang siya mukhang nasugatan. Tinitigan siya ni Dragon 1 na hindi makapaniwala. Ang kakaibang insekto ay sumigaw at gumalaw ng kaunti. Mukhang nasa matinding sakit ito. Sa halip na habulin si Hansen, sumisid lang ito pabalik sa lupa at nawala. Ang berdeng kapangyarihan ng area na tumatakip sa langit ay biglang nawala. Tinitigan ni Dragon 8 ang butas na iniwan nito ng may pagtataka. Dollar, ano ang ginawa mo? Dahan-dahang tanong ni Dragon 8, medyo nanginginig ang kanyang boses. Wala, naisip ko lang nasaktan ito ng kaunti. Tumahimik si Hansen sandali, pagkatapos ay sinabi, tara na. Kapag gumaling na ito, duda akong makakapagtakas ulit tayo. Inilagay ang salita sa gawa, iniwan ni Hansen ang lupa at tumungo palabas sa atmosfera ng Planet Dark Zone. Gusto niyang patayin ang kakaibang insekto, ngunit ang nilalang ay masyadong malakas. Ginamit nito ang lahat ng lakas ni Hansen upang patuloy na gamitin ang super spunk sa core ng kakaibang insekto. Sa kabila ng pag-ubos ng lahat ng kanyang enerhiya at paglapit sa limitasyon ng oras ng kanyang Super God Spirit Body, nagawa lamang niyang mag-iwan ng isang bitek sa core. Hindi niya ito nagawang basagin. Sa kabutihang palad, bagaman malakas ang kakaibang insekto, hindi ito matalino. Ang bitek sa core ng nilalang ay maliit at hindi gaanong nakakatakot, ngunit ang insekto ay nagpasyang tumakas gayunpaman. Kung nagpatuloy ito sa paghabol kay Hansen, ang kanyang Super God Spirit ay mawawala sa huli. Maaari siyang mamatay. Sina Dragon 1, Dragon 8, Dia Robber, at ang bagong nabuo na si Bar ay hindi nag-atubili. Sinundan nila si Hansen palayo sa Planet Dark Zone. Ang limang sa kanila ay hindi nagsalita, at lumipad sila ng kasing bilis hanggat maaari hanggang sa sila ay malayo na sa Planet Dark Zone. Hindi sumunod ang kakaibang insekto kung saan silang lahat ay lubos na nagpapasalamat. Mukhang nasugatan tayong lahat at kailangan kong magpahinga. Maghiwa-hiwalay na tayo dito, sabi ni Hansen, naghahanda na gamitin ang kanyang self-universe cogwheel upang umalis sa Universal Core Area. May ideya siya kung paano haharapin ang kakaibang insekto, ngunit masyadong mahina siya upang gumawa ng anumang bagay tungkol dito ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa lumakas siya. Sinabi ni Dragon 1, Dollar, kung gusto mo pa ring magtulungan, dapat tayong magtakda ng oras at lugar upang magkita. Mahirap kang isama sa aking schedule, ngunit maaari nating talakayin ito kapag may oras ako. Ayaw ni Hansen na magtakda ng oras ng pagkikita dahil siya ay kasalukuyang nasa Extreme King. Hindi siya palaging makakapunta rito ayon sa schedule. Dapat ba tayong magkaroon ng paraan upang makipag-ugnayan sa isa't isa? Sabi ni Dragon 8. Sa Geno Universe, ang mas malalakas ay laging nakakakuha ng respeto. Lahat ay gustong magkaroon ng mga kaibigan na mas malakas kaysa sa kanila. Lalo na ang mga kaibigang tulad ni Hansen. Siya ay isang first-tier king na kayang makipaglaban sa isang deified Xenogeneic. Dagdag pa, napatunayan na niya ang kanyang kakayahang saktan ang maraming nakakatakot na tao. Halos parang deified na siya. Kung may makikipagkaibigan sa kanya, gagawin nila iyon. Pagkatapos ng lahat, mas mabuting maging kaalyado siya kaysa sa kalaban. Gusto ni na Dragon 1 at Dragon 8 na mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. Kahit na hindi sila magiging magkaibigan, gusto nila na positibo ang tingin ni Hansen sa kanila. Ang paghahanap ng sarili mong nasa alitan sa isang taong tulad niya ay hindi kailanman isang magandang plano. Kaya ikaw si Dollar. Mas malakas ka pa kaysa sa sinasabi ng mga kwento. Kailan mo gustong makipaglaban sa akin? Tanong ni Bar, nakatingin kay Hansen. Tumawa si Dia Robber at sinabi, Bar, tumigil ka na sa kalokohan. Ngayon, si Dollar ang tanging dahilan kung bakit tayo nakaligtas. Kung hindi ka keber, Dollar, pakiiwan mo sa amin ang isang contact number. Gusto naming bayaran ang utang na mayroon na kami sa iyo. Okay lang. Sinusubukan ko lang na iligtas ang sarili ko. Hindi mo na kailangang makipag-ugnayan sa akin muli. Magkikita ulit tayo kung kailan magdedesisyon ang tadhana, sabi ni Hansen, pagkatapos ay ginamit ang kanyang self-universe cogwheel. Pagkaraan ng ilang sandali, isang higanteng metal cogwheel door ang lumitaw, at naglakad si Hansen dito at umalis. Ngayon na na-activate na ang kanyang self-universe cogwheel, ito ay patuloy na tatakbo sa sarili nitong. Ang paggamit nito ay hindi nangangailangan ng anumang karagdagang enerhiya. Ang pagbubukas ng pinto sa Universal Core Hall ay may ilang mga kinakailangan, gayunpaman. Nang simulan ni Hansen ang proseso ng pagtawag sa pinto gamit ang kanyang self-universe cogwheel, hindi niya ito magagawang igalaw. Kung lumipat siya palayo sa pinto, sisirain niya ang koneksyon. Sa puntong iyon, kailangan niyang simulan muli ang proseso.
Bilang karagdagan, ang pagtawag sa pinto ay tumatagal ng ilang sandali. Imposibleng tawagin ito habang nakikipaglaban, kaya ang pinto ay hindi magagamit bilang isang escape route kung mahirapan si Hansen. Dagdag pa, kapag bumalik siya sa core area, siya ay mapupunta sa eksaktong lugar kung saan siya umalis noong nakaraan. Hindi siya basta na lang magte-teleport sa ibang lokasyon sa core area. Kuya Dragon 1, sino ba itong dollar? Maaari mo bang sabihin sa akin? Tumingin si Dia Robber kay Dragon 1. Umiling si Dragon 1. Nakilala namin siya nang hindi sinasadya at nagtulungan kami ng 2 beses. Hindi namin alam ang marami tungkol sa kanya. Hindi hihigit sa inyo. Hindi ko pa narinig ang isang lahi na tinatawag na tao, dati. Paano nila nagawa na makagawa ng isang elite na tulad nyon? Nakakalito, tanong ni Dia Robber, nalilito ang kanyang ekspresyon. Natatakot ako na dahil kay Dollar, ang mga tao ay maaaring maging sikat sa buong universo. Hindi natin alam kung may iba pang malalakas na tao. Kung siya lang ang may ganitong lakas, tulad ni Kung Fei, mag-iisa pa rin siya. Hindi niya mababago ang mundo, sa kasong iyon, sagot ni Dragon 1. Ang 4 sa kanila ay nawala sa malalim na pag-iisip. Wala sa kanila ang nagsalita. At kalaunan, ginamit nilang lahat ang kanilang self-universe cogwheels upang umalis sa Universal Core Hall. Pagkatapos bumalik ni Dia Robber sa mga destroyed, naghanap siya ng ibang destroyed kings. Hiniling niya sa mga nakita niya na manatili sa paligid ng Planet Dark Zone. Kailangan nilang maghintay sa loob ng core area, at kung muling lumitaw si Dollar, agad nilang kokentaken si Dia Robber. Nakakataon, nang bumalik si Dragon 1 sa mga dragon, ginawa niya ang eksaktong parehong bagay. Malinaw, hinihintay din nila ang pagbabalik ni Hansen sa core area. Lumabas si Hansen sa Universal Core Hall pabalik sa Underwater Town. Si Bauer ay nakahiga sa kanyang kama, at kinuskos niya ang kanyang mga mata nang marinig niya ang paggalaw. Nang makita na si Hansen iyon, tumalon siya sa mga bisig nito. "Tai, nasaan ka? Bakit hindi mo ako isinama?" Itinaas ni Bauer ang kanyang mga labi. "Umabot ako sa antas ng hari ilang araw na ang nakakaraan. Hinayla ako sa core area." Tumingin si Hansen kay Bauer at tinanong, "Kayo ba ng maliit na ibon ay makakapasok sa core area?" "Core area? Ano iyon?" Naguguluhang tanong ni Bauer. Kung hindi alam ni Bauer, malamang na hindi niya siya masamahan. At ang maliit na pulang ibon ay deified, kaya hindi rin ito makakasama sa kanya. Kung hindi, magagamit ni Hansen ang maliit na pulang ibon upang patayin ang kakaibang insekto. Masyadong matagal na ginamit ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Mode, at naubos na ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng napakakaunting lakas at pananakit. Hindi planong bumalik ni Hansen sa core area anumang oras sa lalong madaling panahon. Nagpahinga siya ng ilang araw at kumain ng ilang carcinogenic genes araw-araw. Ang bilang ng kanyang King Genes ay patuloy na tumataas. Halos gumaling na ang kanyang katawan nang dumating ang araw na papasok siya sa Tore ng Destiny. Ayaw niyang mahuli, kaya dumating siya sa lugar 1 oras ng maaga. Ang mga Extreme King ay medyo epektibo. May 4 silang elite na naka-standby upang buksan ang pinto ng Tore ng Destiny para kay Hansen at papasukin siya.